Monday morning mga kapiks. So ayan for today's video. School day na naman po ng mga bata at ang oras ay 5:54. So si Ate Ezra naliligo na po mga kapiks and si Patpat naman po nag-iigib ng ililigo niyang tubig. So ngayon ako naman po ay nagluluto ng kanilang breakfast mga kapiks. So sasain pa lang po ako, ayan. Kumukulo-kulo ko po yung aking kanin. At yung ano po nila breakfast ay ulam. Ham. So yung isang supot po mga kapiks, inubos ko lang para may baonin din pong maulam si Ate Ezra. Para mamayang tanghali dahil wala naman pong tao dito sa bahay dahil punta naman ako kina mama. Ako ulit yung magbabantay kay kuya ngayon. Kaya ayun, nakita ko pa po yung lumang baonan ni Ate Ezra. So pwede pa niyang magamit, kaya ayan. Tag-isang piraso po ito si Ate Ezra and Patpat. So, hindi pa bumalik si Ate Patpat, nag-igib ng tubig. Semi-scramble egg, babalong ka? Magluluto ako. Ayan, si Ate Patpat. Morning, Pat. So, pinahawakan niya po yung lieg niya. Kung mainit pa daw siya, sabi ko hindi na. Pero, maligo po siya na may gamit na maligam-gam na tubig. Ay, maligam-gam, mainit. Matalsik ang mangkika. Basa ko yung sinain ko. Ayan. May tubig pa po yung sinain ko mga kapiks. Matalsik. Yun nga ho, kahapon doon kami sa downtown. Marami na naman po yung mga tent na nakalagay sa gilid-gilid. Siguro may magbubukas na naman doon ng Nag-umpisa na po yung magtinda yung mga nagtitinda po ng halaman, mga bulaklak. Siguro bandang RTR naman yung mga nagbebenta ng mga t-shirt with print na po. Tapos yung mga pwede kang magpatato doon. Mga pagkain din po na tinitinda. Mga t-shirt ng sangyaw, ha? Oo, mapatron na nga dito. Ayan, yung kanilang breakfast. Kasi sa June 30, fiesta po ng Tacloban City. Ito ha, downtown. Kasi makarigo na. Sabi ko sa mga bata, pag manonood tayo ng sangyaw. Ang ganda po pag gano'n dahil may naghahagis ng apple. Minsan naman dilata yung mega sardines. Minsan mga candy. Luto din po ako ng scrambled egg. Ano pa? Dumug-dumug. Sabi ni Patpat, hindi ko na lang daw dinumug-dumug. Scrambled egg. So yung kape ko po malamig na dahil nahahanginan. Ayan, kape tayo mga kapiks. Sakto lang po yung niya, pait. Kanpaan ko dito, pater angkol. Di. So, yun nga, katapos ko po nito, habang sila ay kumakain naman, plansya naman po ako ng uniform nila. So, hindi ko pa po binalik yung plansya. Hindi pa naman po gumagamit sila tito. Pag makabili ko ako, papaano ko na po yun kay Ate Ezra. Balik sa kanila. Mahiligo na po si Patricia.
Ayan, ito po yung baon ni Ate Ezra. May tatlong ulam na po yan mga kapiks, tatlong ham. So ito naman po, nagdala lang po ako ng extrang baon din po namin. Kaya tipat-pat po ito pero maghahati po kami sa kanin. Dito naman ulit ako sa taas mga kapiks. Plancha, moment naman po ako sa mga uniform nila. So si Ate Ezra, doon na po sa baba na, almusal na po. Si Ate Patpat naman, bibihis pa lang. Ang hirap po magplansya pag nakaupo. Masakit po sa bewang. Yung pagplansya ko po tuwing umaga. Tapos po nito, walang tubig. Igib naman, hugas naman. Sabi pa naman ni Mama, mag-early daw ako dahil walang katulong inom ng gamot kay Kuya. Mahirap po yung mainit na mainit dahil baka butas yung yung uniform ni Ate Ezra. Dapat sakto lang po yung init ng plansya. Yung po nito dahil pagkatapos pong magplansya, masakit po yung biwang ko. Para na po tayong nasa 30 plus. Magta 30 pa lang naman po ako. Ay, yun nga ho, nung Sabado doon po kami sa sa birthday po ng lola ni Mikay. So kapatid po ng lola niya, yun nga ho, yung tawag niya lola. In-invite po kami dahil yung gusto niya po is children party. Kaya isang barangay po kami pumunta doon. Alam niyo na po, maraming bata doon sa bahay doon kina Mama, mga anak ni Ate. Plus yung sa akin, dalawa. Nung nag-uwian na po kami, para po kaming sardinas sa isang tricycle. Dahil anong oras din po kami nakauwi. Kasi nakapunta po kami doon, alas 5 na ng hapon. So hindi pa po yung nag-start dahil yun nga, may ibang bisita pa, may mga senior. Bisita ng lolo ni Mike, yung papa ni Mikay. Ayun, ng mga bata pag uwi po may party bag na dala. Tapos puno namin maglaba. Sabi ni Nika, punta kayo dito dahil wala daw masyadong tao, wala daw sila masyadong in-invite, kundi pamilya lang. Mabot po kami ng dalawang nagamit po namin dalawang table. Kasi yun nga ho, cater. Sabi doon ng isang anak ni Ate, pag magdibo daw siya, yun daw yung gusto niya. Sabi ko, malay mo, manalo ng luto yung papa mo. Maganda po kasi pag cater dahil wala ka na po problema. May crew na po siyang kasama or waiter, ganun. So sila na po yung Pero po yung mga pinagamitan po namin na mga plato, ako po yung nagdala doon sa mga mesa ng mga waiter. Kasi punong-puno, lalo na po pag may mga bata, maraming nagtakalagay sa lamesa. Gusto din tayo sa uniform ni Ate Azrami. Yan. So yung matagal naman pong plansyahin, yung uniform ni Ate Ezra. Kailangan po isa-isahin yung niya, plates. Para sure po na na-plansya siya. Sabi ko maganda pag may kabayo yung ginagamit sa pagplansya para mabilis lang. Yung tindahan po dito sa bahay, pag dito po ako bukas. Pero yun nga, pag umalis na, close na din po. Wala na po tayong masyadong customer. Dahil naaga pa ako umaalis dito, punta kina Mama. Uwi naman ng hapon or gabi. Depende lang kung may papalit magbantay kay Kuya. Tignan-tignan kung ano yung hinihingi. Kung gustong tumalikod, gustong pabuhat. Wala din po kasi ibang mag kay Kuya kung hindi kami lang magkakapatid. Wala naman po siyang asawa, lang anak. Dahil Becky, Charis.
Sa panahon din po ngayon, minsan na lang siguro may nag-aalaga sa ano, sa mga kapatid kong may sakit. Asa na dito? Bago pala ini ate. Kama yung uniform. So may-ari po ng uniform, naghihintay na. Dahil inayos ko po muna yung baunan niya. Ate ni mo kuan, putsan imo kutsara hin tissue. So kung gusto mo magdarang tinidor, pagdarang tinidor. Ada man ang ice, silufin ka ng ice, amot butangi. Pagbalot na lang po yung sa kanya. Ano din po tayo, minsan lang tayo mag-live mga kapiks. Okay naman po sa Facebook para may kamarites tayo. Minsan lang po ako mag-live dahil pag andun ako kina mama, ayaw din po ni kuya ng ano, ng cellphone. So yun nga ho, sa ilang years ni kuya sa Maynila, maliliit pa kami, doon na yung nagtatrabaho. Kahit ano na po yung mga pinasukan niyang trabaho. Ngayon, maano na po yung ano niya. Kumbaga sumisingil na sa ano, sa pagod niya before. Sabi ko kay mama, ilang taon din siya sa Maynila. So, yun nga ho, pagpasensyahan natin kung minsan magpapasaway, ayaw kumain ganun. Maganda lang talaga pag ano, pag kinakausap siya. Sabi kasi ni mama parang nagpapa-baby daw. Agoy. Sabi ko pag ako nandyan, pag ano, kumakain naman siya ng mabuti. 2 days pa ako hindi nakapunta doon, nung Saturday tapos Sunday. Marami na po akong hindi daw si kuya kumakain. Dinuduwal lang daw yung kanin. So nakamask din po ako kasi si kuya inuubo. Sabi ko magmamask ako dahil yung mga bata, tumatabi ako matulog. Kaya kailangan din nakamask. At tapos din po ako sa uniform ni Ate Isra pero yung pawis ko po tagaktak na. Yan. Tapos naman pong magplansya, tali naman po ng buhok ni Ate Ezra. So si Patpat tapos ka na din pong natalian. Hindi pa po yan nag-blouse. Yun po yung ating daily morning routine. Ano oras natin daw? Higit 6:55. yung 6:55 na po. Nasa buhok na din po. Nasa buhok na yung mga kamay ko. Tapos po nito, hugas naman. Kaya ito sa ating putok. Yung isang ano ko po, wala ng ano, lakas. Mama nagbuto na. Yan, agoy! Nakalimutan ni Ate Ezra yung kanyang tumbler. So, kanya-kanyang alis na po sila si Patpat at si Ate Ezra hindi po nagkasabay. Dahil akala po ni Patpat may pasok si Piang. So, yun pala, walang pasok si Piang dahil ayun daw yung teacher niya. Kaya ayun sa Patpat, sumakay din po ng pedicab. So, ngayon naman po, ayan. Maghuhugas naman po ako. Magwawalis. Bago, pumunta kina mama mga kapiks. Ito na Isra, isos ito. Di mo nadudungan na yung Isra. Di mo nadudungan. Kunin yung kapis.
8:12, but ayan, on the way na po ako kina mama mga kapigs. Lakad lang po ako. Ayan, mainit-init na morning. Shortcut lang po ako doon. Yung ano po, fresh tayo dahil bagong ligo. Pagdating doon, pawis na pawis. Tumawag na po si mama kung pupunta daw doon ako sa kanila. Sabi ko, oo, pupunta ako, nagbibihis lang. Ayan, may dala pa akong baon namin ni Ate Patpat. Mainit. Ayan. Dito po tayo dadaan mga kapiks. Shortcut papunta kina mama. Upay nga agan la, maagi. Shortcut ako nga nila. Shortcut dikit. Shortcut tayo, shortcut. Charm.
Ay, kawawa yung aso nakatali. Madadaanan po natin yung maliit na bahay nila Papa na hindi pa po tapos. So, nung dumaan po kami dito, nakasama ko si Patpat, sabi niya, Ma, magandang bahay daw. Itong mataas, mga kapiks. Yan, sabi niya. May-ari po niyan. Classmate ko po ng high school. Classmate po namin ni Pix na yung asawa niya po ay engineer. So, dito po yung bahay nila Papa na hindi pa po ayos. Yan. Tataas po yung mga damo. Yan. Ito po yung bahay-bahay nila Papa. Ayan. May mga basura pa po. So, dun po sa unahan, iba na po yung may-ari. Hanggang dyan lang po sa puno ng kamuting kahoy. Siguro yung kinapapa. So, doon naman po sa kabila, bahay po yun ng pinsan ko. Nabili niya po yung lote pero installment lang. So, dito, iwan ko lang po kung binibenta din. Pati doon sa unahan, dyan. Hindi pa po na ayos yung bahay nila Papa. Nalilipatan. Nadadaan na si to sa ngatiil. Yan. Ini-exercise nilang lumakad. Natutukod naman ito niya. Iunat itong osa. So God, very good.